Mabuhay mga kawok. Ako si Lan, ang inyong host dito sa hashtag Walk with Lan. Nagpagbalita na laging may kwento na may kurot sa dibdib at tawa sa bibig. Ngayon sa aking espesyal na komentaryo, damdaming bayan, insulto sa Pangulo o katotohanan sa bayan. Tatalakayin natin ang pinakabagong bomba mula kay Harry Roque. Oo yung dating tagapagsalita ng dating Pangulo, na ngayon ay parang si David na naghahagis ng bato kay Goliath, na si Bongbong Marcos. At sino pa ba ang Goliath kundi ang administrasyong ito na parang laging nasa red carpet pero sa likod puro red flag lang, no? Yan, una sa lahat, shout out sa inyong lahat sa mga OFW sa US na nagpapahirap para sa dollar sa Pilipinas na laging nakaabang sa balita. Sa Canada na malamig ang panahon pero mainit ang politika. Sa Australia na may kangaroo pero walang kangaroo court. Sa Great Britain na may tea time pero walang time para sa chismis. Sa UAE na may skyscraper pero walang sky high na korupsyon. Sa Japan na efficient ang trend pero inefficient ang gobyerno dito. Sa Italy na may pasta pero walang past administration na walang issue. Sa Hong Kong na may protest pero walang protest vote. At sa Germany na may beer pero walang beer belly sa politika. At sa mga kabataan, mga youth, mga kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayong magpauto sa fake news. Mag-subscribe na sa channel na ito para laging updated. Hit that bell icon, i-like at i-share para maabot ang katotohanan. Ngayon, ang kwento, si Harry Roque na parang si whistleblower na may megaphone, ibinunyag na hindi raw hinarap ni President Trump si PBBM sa isang mahalagang pagkakataon. Sa halip, isang assistant secretary lang ng US State Department ang kumausap. Insulto ba ito? O katotohanan na ang Pilipinas ay hindi na priority sa mata ng Amerika. Tandaan nyo mga kababayan, ito ay hindi chismis sa kanto, ito ay mula sa bibig ni Roque na dating insider. At si Trump si Trump na parang lion sa jungle ng world politics, pumipili ng kausap. Pumili siya kay Xi Jinping ng China para sa inauguration. Pero si Marcos, snub. Parang invited sa party pero nasa waiting list lang. Magsimula tayo sa mga katotohanan. Hindi sa haka-haka Noong Enero 2025, nang mag-inaugurate si Trump bilang Pangulo ulit, inimbita niya si Xi Jinping, ang pinuno ng China na kaaway daw natin sa West Philippine Sea. Pero si PBBM, wala. Walang imbitasyon. Walang bilateral meeting. Sa halip, sa APEC Summit sa South Korea noong November 2025, walang oras si Trump para sa one-on-one. Si Marcos na nagmamalaki ng alliance sa US ay kinausap lang ng isang assistant secretary. Ayon kay Roque, ito ay senyales na not too important si Marcos sa mata ni Trump. Bakit? Dahil si Trump ay pragmatiko mga kaibigan. Gusto niya ng deals na makikinabang sa Amerika. Si Marcos sa kanyang pagiging pro-US ay nagbigay ng mga base militar sa Pilipinas para sa US. Pero ang kapalit, walang zero tariff sa exports natin. Walang malaking investment. Parang tayong nagbigay ng regalo pero sila ang nagsabi, thank you mga kaibigan. Thank you daw, no? At si Roque, siya ang matapang na naglantad nito. Parang si Jose Rizal na nag-expose ng mga kolonyal na abuso. Pero sa modernong panahon, si Trump sa kanyang America First ay pinapaboran ang malalakas na ekonomiya tulad ng China. Si Marcos parang puppet na walang strings. O baka may strings pero galing sa maling puppeteer. Mga kabataan, OFWs, ito ang leksyon. Ang politika ay hindi fairy tale. Si Roque ang nagsasabi ng totoo at si Trump ay ginagawa ang tama para sa kanyang bansa. Pero si PBBM nagpapahirap sa atin, inflation, mataas, presyo ng bigas, nasa langit.
pero walang konkretong tulong mula sa kaalyado. Subscribe na para sa higit pang ganito. Huwag kayong magpaiwan. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim mga kaibigan. Si Harry Roque na dating tagapagsalita ni Duterte ay parang si Batman na lumalaban sa Joker na administrasyon. Bakit niya ito ibinunyag? Dahil sa kanyang loyalty sa bayan, hindi sa isang tao. Si Roque ay nagsabi the PBBM administration will not use all its power to destroy one woman, referring to Vice President Sara Duterte. Pero ito ay extension sa kanyang criticism kay Marcos. Sa kanyang post sa social media, binigyan din niya na si Marcos ay not too important kay Trump. Factual ito, ha? Sa inauguration, inimbita si C, pero hindi si Marcos, no? Yan. Sa APEC naman, walang bilateral. Sa SEAN, snub din, no? Parang si Marcos ay nasa kiddie table sa isang diplomatic dinner. At si Trump, si Trump na witty at walang takot, parang siya ang original clickbait president. Make America great again, sabi niya, at ginagawa niya. Pumili siya ng China para sa trade deals dahil malaki ang market. Si Marcos, nagmamakaawa ng alliance pero walang kapalit. Parang si PBBM ay nag-text kay Trump, kamusta bro? Bilateral? At reply ni Trump, seen o baka, sorry, busy with C, he's bringing the tariffs down. Witty, di ba? Pero seryoso, ito ay insulto sa Pilipinas. Si Marcos, sa kanyang pagiging statesman, ay parang aktor sa teleserye. Magaling mag-post pero walang script na matino. Mga OFW sa US, kayo ang nakakaalam. Si Trump ay para sa jobs at economy. Bakit hindi niya hinarap si Marcos? Dahil walang offer na makikinabang sa US. Si Roque ay ang bayani dito. Naglantad ng katotohanan kahit may personal na issue, siya tulad ng asylum denial. No? Sa geopolitics mga kaibigan, ang weak leaders ay ini-ignore. Si Trump favors strong ones like Roque's former boss, Duterte, na nagkaroon ng independent foreign policy. Shout out sa Canada at Australia. Kayo na may strong economies, intindihin ninyo, huwag maging lapdog. Subscribe para sa mas maraming analysis. Ngayon, ang matinding criticism, si Bongbong Marcos ay critical na baksak sa foreign policy sa kanyang pagiging pagiging pro-US. Nagbigay tayo ng EDCA sites. Pero ano ang nakuha? Walang tariff reduction, walang malaking aid. Sa West Philippine Sea, lalong lumakas ang China dahil sa internal weakness natin. Si Roque ay nag-expose na ito ay dahilan sa kawalan ng importance si Marcos. Sa July 2025, mga kaibigan, nag-meet sila. Pero post-inauguration snub, ito ay damage control lang. Sa APEC 2025, walang bilateral. Kinausap lang ng Assistant Secretary, parang tayo ay nagbabayad ng bill sa date pero sila ang umuwi ng walang thank you. Si PBBM parang si Juan Tamad. Naghihintay ng prutas na mahulog mula sa US tree. Pero ang nahulog ay insulto. No? Si Trump parang siya ang hari ng chess. Gumagalaw ng pawn tulad ni Marcos at si Roque siya ang rook na nag-aatake mula sa malayo. Mga yuta, ito ay para sa inyo. Huwag magtiwala sa dynasties na walang substance. Si Marcos ay critical dahil sa corruption allegations, high inflations at failed promises. Sa kanyang admin, ang OFWs ay nagpapadala ng remittances, pero ang gobyerno nagpapadala ng excuses. Engaging ba? Oo, dahil totoo. Shout out sa Great Britain, UAE, Japan. Kayo na may discipline, turuan nyo kami. I-like at i-subscribe para sa higit pang witty truths, mga kaibigan. Okay, pabor tayo kay Harry Roque. Bakit? Siya ay factual at matapang kahit nasa abroad. Naglagta siya ng katotohanan tungkol sa snap. Sa kanyang videos at posts, binigyang diin na ang admin ay gumagamit ng power para sa personal vendetta, hindi para sa bayan. Si Roque, mga kaibigan, ay intellectual, dating lawyer, tagapagsalita, at witty sa kanyang exposés.
parang siya ang modernong Jose Abad Santos, standing for justice. At si Trump naman, siya ay favor dahil sa kanyang strong leadership, America First. Ay eleksyon para sa Pilipinas First. Pumili siya ng Z dahil sa economic benefits, hindi sa blind alliance. Sa kanyang term, mga kaibigan, maaaring maging better ang Philippines, US ties kung may strong negotiator tayo. No? Hindi weak one like Marcos. Si Trump parang siyang DJ sa party, pinipili ang playlist. At si Marcos, nasa request line lang. Pero ignored mga Italy, Hong Kong at Germany audiences. Kayo na tech savvy, gamitin nyo ang internet para i-verify. No? Subscribe para sa mga updates, mga kaibigan. Sa huli, ang insultong ito ay wake-up call. Si Roque at Trump ay symbols ng strength. Si Marcos ang weakness. Mga kababayan, maging vigilant. Subscribe na, i-like na, i-share para sa mga higit pang satire commentaries. Shoutout ulit sa mga kababayan at mga viewers natin, supporters natin dyan sa US, Pilipinas, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Japan, Italy, Hong Kong at Germany. Salamat at mag-ingat kayo. Ako si Lan ng #WalkWithLan. Signing off. Mabuhay ang Pilipinas.